Iimbestigahan ko kaagad ang sitwasyon sa bansa. Pumunta agad si Justin sa kabilang kwarto para tumawag sa telepono. Mas alam niya kung gaano katakot si Melinda sa pagiging sikat ni Arya. Gusto niyang maging taong kumokontrol kay Arya. Ngunit hindi siya umasa sa kanyang tunay na kakayahan. Ang alam lang niya ay saksakin ang isang tao sa likod. Ang gayong tao ay hindi karapat-dapat na maging pangulo ng Aoray. Hindi na siya kaibigan na kilala ni Justin 10 taon na ang nakararaan. Siyempre, naniniwala si Arya na haharapin ni Justin ang bagay na ito ng maayos. Ngunit sa mundong ito, maliban kay Allen, hindi niya lubos na mapagkakatiwalaan ang pangalawang tao. Medyo nag-alala si Luna, marahil noon pa man ay iniisip na ni Melinda na ang relasyon ninyo ni Melinda ay hindi lang dahil engaged na kami ni Martin. Siya ay kahina-hinala, kaya gusto niya ng ebidensya na kumpirmahin ito. Kumunot ang noo ni Arya. Posible, ngunit hindi niya kailanman iisipin ang relasyon namin ni Allen. Sigurado ka? Noon pa man ay crush niya si Allen, pero hindi niya ito pinapansin. Napaka-proud niyang tao. Paano niya isasama si Allen sa akin, isang maliit na artista? Sa kanyang opinyon, si Arya ay hindi karapat-dapat. Ngunit kung siya ay karapat-dapat o hindi ay hindi nakasalalay sa kanya. Bilang isang babae, hindi kinasusuklaman ni Arya si Melinda. Sa halip, nakiramay siya sa kanya. Dahil hindi niya makuha ang mga tao, naramdaman din niya na hindi sila makukuha ng iba. Ang ganitong uri ng paninibugho ay maaga o huli ay sisira sa kanya. Kasama ang Aoray, babagsak ang isa sa malaking kumpanya ng entertainment. Bumalik si Luna sa kanyang silid na nag-iisip. Pagkaraan ng ilang sandali ay naramdaman niya na dahil hindi maganda ang kilos nila ni Martin, kaya laging naghihinala si Melinda. Hindi siya maaaring maging pasani ni Arya. Kailangan niyang tumulong mamaya. So she mustered her courage to send a message to Martin, "Feel that our relationship can be more real. Nasa iyo din ang susi ng apartment ko. Pagkaraan ng ilang araw, pupunta ka doon at manirahan ng isang gabi at hayaan ang iba na isipin na tayo ay nabubuhay ng magkasama." Nang makita ang salitang iyon na magkasama, nag-init ang mukha ni Luna. Nag-overtime pa si Martin. Nang makita ang mensahe, bumilis ang tibok ng puso niya. Sigurado ka? O kailang kung ayaw mo? Kumunot ang noo ni Martin at seryosong sumagot. Kamakailan, ang ICC ay may maraming mga party sa hapunan at mga pagpupulong na dadaluhan. Napakahirap para sa akin na lumayo dito. At saka, medyo malayo ang apartment mo sa kumpanya. Natahimik si Luna nang makita ang ganoong tugon. Mukhang kailangan niyang seryosohin ang isip ni Martin. Sa silid, pinagmasdan ni Arya ang magandang tanawin sa gabi. Sinasalamin ng matingkad niyang mga mata ang mga bituin. Paano siya haharapin ni Melinda? Gayunpaman, hindi iyon mahalaga. Ibabalik niya ang mga ito ng doble o 100 beses. Pero paano kung gusto ni Melinda na mamatay siya? Sinunod ni Arya ang imbitasyon ni Chief Director Jennifer at pumunta sa venue para manood ng DC station ng maaga. Sa daan, sinabi ni Justin kay Arya ang tungkol sa impormasyong nahanap niya. May 2 reporter na kinuha ng gobyerno para mag-interview. Hindi sila banta sa atin. Yung iba, hindi ko alam ang background nila. Kumalat na sa bansa ang balitang iniimbitahan ka ni Jennifer sa GE station. Malapit nang kumilos si Melinda at ang iba pa. Galit na sinabi ni Luna, maglalaro si Melinda sa likod ng mga eksena ngayon. Kalmado lang na inisip ni Arya ang sarili niyang plano. Hindi mahalaga kung sino ang umatake sa kanya. Ang mahalaga ay haharapin niya ang mga nakatagong panganib ng mag-isa. Wala siyang planong walang kabuluhan at maaari lamang siyang mag-ingat sa lahat ng bagay. Nang huminto ang sasakyan ni Arya sa entrance ng venue, may mangilan-ngilang foreign reporter na gustong magpa-interview kay Arya. Malugod niya itong tinanggap. Napaka-generous niya sa harap ng kamera at sinagot ang mga tanong sa French. Nanalo siya ng nagkakaisang papuri ng dayuhang media. Masayang tinulungan ni Luna si Arya na bitbitin ang kanyang bag at napaisip sa kanyang pandinig, ano kaya kung makapangyarihan si Melinda? Si Arya ay magiging isang internasyonal na superstar maaga o huli at magiging sikat sa buong mundo. Hindi napigilan ni Melinda si Arya. Sinabi na lang ni Arya na ikinararanggal niyang tanggapin ang imbitasyon ni Jennifer at aalis na siya sa istasyon.
Anyway, alam na ni Melinda ang balitang ito at hindi na kailangang itago pa. Pagkatapos noon, nakangiti siyang pumasok sa dressing room, ngunit hindi niya inaasahan na makikilala niya ang lalaking modelo. I have been waiting for you. Nang makita niya si Arya, nagliwanag ang kanyang mga mata nang lumapit siya. Bagamat madalas silang gumamit ng mga paraan ng pagyayakapan upang batiin ang isa't isa, ngunit nang makita niyang ibinuka niya ang kanyang mga braso, pinili agad ni Arya na umatras at iwasan siya. Beauty, huwag kang ganyan. Hunter ang pangalan ko. Gusto talaga kitang makilala. May boyfriend ka na ba? Tumalikod si Arya at lumabas. Sinabihan niya si Justin na makipag-ugnayan sa makeup artist at designer ng palabas. Hindi niya kayang mag-isa sa taong iyon. Pumasok din si Justin at pinalayas ang lalaking model. Kahit maganda ang impression sa iyo ng taong ito, masyadong obvious ang performance niya. Sa tingin ko baka may problema. Iimbestigahan ko kung sino ang nakilala niya kamakailan. Ang mga bagay ay nabuo hanggang sa puntong ito. Walang paraan na hindi niya maiugnay si Melinda. Ang kanyang mga aksyon ay talagang mabilis ni. Dahil sa napakabilis na pagkaalam ng pinakabagong balita mula sa panig na ito at mabilis na makapag-ayos, tila naghanda na sila at naghihintay na pumasok si Arya sa bitag na nahukay na. Sa oras na ito sa bansa, si Walter, na mas sopistikado kaysa kay Melinda, ay nag-aalala na mapansin ni Arya at maiwasan ang anumang pagkaantala. Nang hindi nagpapaalam kay Melinda, nakipag-ugnayan na siya sa isang pamilyar na media at ibinalita ang mga litratong nakuha niya. Napaka-eye-catching ng pangalan ng thread, The True Face of a High and Mighty Female Star. Nakisali siya sa mga lalaking modelo sa malayong Paris. Sa nilalaman, ipinunto pa nito na matagal nang may relasyon si Arya, ngunit inilihim ito sa mga tagahanga at publiko. Gusto niyang gamitin ang kanyang pagiging single para kumita ng pera, ngunit ang kanyang pribadong buhay ay magulo at hindi niya napigilan ang sarili nang makakita siya ng isang gwapong lalaki. Sa pagkakataong ito, sa Fashion Week, umasa siya sa relasyon ng male model na ito para tumayo sa International B Station. Ninakawan na naman si Arya. Muling pumukaw ng usapan ang mga netizens. Ito ang hindi patas na bahagi ng bilog na ito. Kung ang mga lalaking artista ay mag-post ng ilang mga iskandaloso na balita, ang mga tagahanga at ang opinyon ng publiko ay magiging mas simple. Gayunpaman, kung ang babaeng artista ay nasangkot sa isang love triangle o isang underground na pag-iibigan, siya ay agad na batikos. Lumipas man ang limelight, huhukayin siya paminsan-minsan para asarin siya. Ito ay likas ng tao. Sa sandaling kumilos si Walter, mabilis at tumpak niyang maiintindihan ang kahinaan nito at hahampasin siya ng isang hampas. Ito rin ang dahilan kung bakit siya ay nakakuha ng matatag na panghahawakan sa bilog sa loob ng maraming taon. Nakita lang ni Melinda ang balita pagkatapos niyang kumilos. Hinawakan niya ang kanyang telepono at nagmamadaling pumasok sa opisina ni Walter. Direkta niyang tinanong siya, sino ang nagtanong sa iyo na ilabas ang balita nang walang pahintulot ko? Nag-isip sandali si Walter at sinabing, mayroon na tayong sapat na ebidensya. Siyempre, kailangan nating gawin ito sa lalong madaling panahon. Napakatalino ni Arya. Hindi na kami makapaghintay hanggang sa malaman niya kung sino ang aming inayos at kumilos. Magiging huli na ang lahat. Naglakas loob pa siyang suntukin si Kiara. Ano pa ba ang hindi niya pinangarap gawin? Hindi nagsalita si Melinda. Kailangan niyang aminin na may katuturan ang mga sinabi ni Walter. Ngunit hindi niya gusto ang paggawa ng mga desisyon sa kanyang sarili. Kasalukuyang nasa ibang bansa si Arya. Hanggat hindi siya nililinaw ng kumpanya, pagbalik niya, siya ang magiging slot na tawag sa kanya ng netizens at fans. Baka sa mga mata ni Melinda ang pagtataka. Natatakot ako na hindi ito magiging simple. Naipit si Arya sa mga alinggaw na natutulog sa may pintuan noon at nakatakas pa rin siya. Sa pagkakataong ito, hindi na ganoon kadali. Nakagawa na si Walter ng sunod-sunod na plano. Hindi niya hahayaang magkaroon ng pagkakataon si Arya na ibalik ang mga mesa. Bukod dito, sa pagkakataong ito, walang makaligtas sa kanya. Gaya ng inaasahan ni Walter, nang ipadala ang thread, maraming tao ang nagsimulang umatake kay Arya. Mahirap talagang malaman ang mukha ng isang tao at hindi ang kanyang puso. Ang gayong mabait na babae ay talagang may gayong kahalayan sa kanyang mga buto.
Nabalitaan ko na kapag pumunta siya sa ibang lugar para mag-film at mag-shoot ng mga commercial, hindi siya kailanman tumutuloy sa isang hotel na inayos ng kumpanya. Parang madalas niyang hilingin sa mga tao na lumabas at makipagkita sa kanya. Noon, sabi niya wala siyang boyfriend. Hindi kaya nagsisinungaling talaga siya sa mga fans? Napakagwapo ng mga banyagang modelo. Feeling ko hindi siya kagwapuhan bilang likod ng isang Prince Charming. Anong klaseng lasa meron si Arya? Nakita ni Melinda ang mabilis na pagdami ng mga click at view ng thread. Sa sobrang saya niya ay hindi niya maisara ang bibig. Mukhang tama ang ginawa niya. Ang pakikipagtulungan kay Walter sa pagkakataong ito ay sapat na upang sumikat ang kanilang kumpanya. Nang gustong makapanayam ng ibang media ang nakatataas na pamunuan ng Aoray upang tanungin ang katotohanan ng bagay, lahat sila ay pinigilan ni Walter. Ipinaalam din niya sa loob na walang pinayagang magpahayag ng kahit isang salita tungkol sa panayam ni Arya. Kung hindi, agad silang tatanggalin sa trabaho. Walang ipinaliwanag ang opisyal ng Aoray tungkol sa bagay na ito. Tila hinahayaan nilang umunlad ang sitwasyon. Sa pag-iisip tungkol sa pagganap ni Arya ilang araw na ang nakalipas, hindi maiwasan ng mga tao na isipin ang tungkol sa relasyon ni Arya at ng Aoray. May mga media din na nakipag-ugnayan kay Justin, pero busy si Justin sa pagtulong kay Arya sa trabaho dito. Hindi siya makalayo, kaya pinapunta niya si Luna at tingnan ang sitwasyon. Pagkakita ni Luna, naisipan niyang makabili agad ng plane ticket at makabalik para hanapin si Melinda. Huwag mo munang sabihin kay Arya. Huwag makaapekto sa kanyang pagganap noong huling palabas. Ang bagay na ito ay dapat na pinlano ni Melinda at Walter. Sobra na, T. Nakahanap din ng tahimik na lugar si Justin at dinyal ang number ni Melinda. Ito ang ebidensya na balak mong i-frame si Arya. Hindi ko akalain na maglalaro ka rin ng ganyang larong pambata. Hindi na si Melinda ang taong kilala niya noon. Kung ano ang ginagawa ko, ito ang aking negosyo. Ang mga kilos ni Arya ay hindi tama at hindi maaaring sisihin sa akin. Pinapayuhan ko rin na iwanan mo si Arya ngayon at ilalagay kita sa isang mahalagang posisyon. Huwag mong hintayin na matapos ang acting career ni Arya at ikaw, bilang manager, magsisisi ka. Hindi ako magsisisi. Napakalinaw ni Justin na hindi siya susuko kay Arya. Nang pinindot siya ni Melinda ng hakbang-hakbang, napagtanto rin niyang hindi aksidente ang pagkamatay ni Rachel. Pagkatapos ay maghintay ka at tingnan. Iwawala ko ng tuluyan sa entertainment circle ang pangalan ni Arya. Kung magagawa mo ito, dapat napakalupit mo. Sa tingin ko, sa isang CEO na tulad mo, hindi lalago ang Aoray. Huminga ng malalim si Justin. Ngayong dumating na ang mga bagay sa puntong ito, hihiligin ko sa iyo sa huling pagkakataon. May kaugnayan ba sa iyo ang pagkamatay ni Rachel? Nang marinig ang pangalang ito, na nalunod sa kanyang alaala, natigilan sandali si Melinda. Aksidente ang pagkamatay niya. Iba si Arya sa kanya. Siya ang nagdala nito sa sarili niya. Nang marinig ni Justin ang tunog ng telepono na naputol, tuluyang lumabo ang liwanag ng kanyang mga mata. Hindi gumamit ng anumang dahilan si Melinda para tanggihan ang pagkamatay ni Rachel. Agad niyang ipinadala ang recording kay Allen. Sa oras na ito, tanging ang kanyang lakas lamang ang makakalutas sa mga problema ni Arya. Sagot din ni Allen. Kahit anong mangyari, protektahan si Arya. Nakinig si Allen sa recording at hiniling kay Martin na putulin ang bahagi tungkol kay Rachel. Pagkatapos ay hiniling niya kay Martin na i-post ang recording sa internet at isabit ito sa hot search list sa loob ng isang buwan. Dahil binubuli nila si Arya, dahil wala siyang backer, hahayaan niyang imulat ng lahat ang kanilang mga mata at makitang malinaw na si Arya ay hindi isang taong kayang i-frame. Ang medicinal dumi na itinapon ni Walter ay agad na pinatay ng recording na ito. Kaya ito ang katotohanan. Napakababaw ng ng Aoray. Magaling siya sa pang-ibabaw, ngunit sa likod niya, napakalupit niya sa mga artista sa ilalim ng kanyang banner, at siya mismo ang nadungisan ang kanyang mga artista. Talagang kahanga-hanga. Walang magawa si Melinda kundi manatili sa bahay nang napapaligiran siya ng mga reporter. Sa wakas ay napagtanto niya na hindi na niya maaaring pagsamahin sina Arya at Justin. Nais niyang alisin ang lahat sa paligid ni Arya. Ibalik mo agad si Justin galing Paris. Magpadala ng manager kay Arya. Dahil hindi niya makontrol si Arya, wawasakin niya ito ng buo.
Ngunit hindi malaman ni Melinda na ang dahilan kung bakit ang sitwasyon ay hindi lamang dahil kay Justin, ang ahente, kundi dahil din kay Allen na nasa likod ni Arya. Ang buong dahwa ay ang ruta ng pagtakas ni Arya at hindi natinag. Ang pangunahing lugar ng Paris. Naging abala si Arya sa palabas nitong nakaraang 2 araw. Gamit ang pagkakataong ito, marami siyang nakilalang international fashion people. Siya ay bihirang magkaroon ng oras upang tumingin sa kanyang telepono at hindi napansin ang debate sa domestic media. Ginamit niya ang lahat ng oras ng kanyang pahinga para kausapin si Allen sa pamamagitan ng video call. Ngunit ayaw ng kanyang mahal na asawa na magambala siya sa mga bagay na ito, kaya hindi siya nagbanggit ng isang salita. Nasa malalim na tubig at apoy si Aoray, kasalanan nila ang lahat. Bago umakyat sa entablado, medyo kinakabahan si Arya. Hinawakan niya ang kanyang palda at patuloy na inaalo ang sarili. Pagkatapos ng lahat, hindi siya isang propesyonal na modelo. Kung may anumang aksidente sa entablado, walang makakatulong sa kanya. Sarili lang niya ang maaasahan niya. Huwag kang mag-alala. Ikaw ang pinakamagandang modelo sa lahat ng mga modelo ngayon. Tinulungan siya ni Luna sa pag-aayos ng kanyang mga damit habang pinapalakas ang loob niya. Umupo si Arya sa dressing room at huminga ng malalim. Feeling ko, first time kong humarap sa kamera. Napakakaiba. Ito ang pinakamagandang oras para patunayan niya ang kanyang sarili. Pagkatapos ng palabas na ito, siguradong mananalo siya sa pag-aproba ng lahat. Siya ang magiging unang Asian actress na gaganap bilang final ng fashion show. Kailangan niyang ipaglaban ang kaluwalhatiang ito. Halika, lahat tayo ay nasa ibaba ng entablado, naghihintay na makita ang iyong kahangahangang pagganap. Mahiwagang umiti si Luna. Hinawakan ni Arya ang kamay ni Luna. Nang marinig niyang tinawag ng assistant director ang lahat para maghanda, sinabi niya, lumabas ka muna. See you later. Tumango si Luna at umalis. Hindi niya sinabi kay Arya na hindi lang sila ni Justin ang naghihintay na makita siya. Mayroon ding isang lalaki na handang tumawid ng dagat para sa kanyang asawa. Sa oras na ito, nakatanggap din si Justin ng liham mula sa pangunahing kumpanya ni Aoray. Inanunsyo nila na hindi na siya ang manager ni Arya. Paglabas ni Luna sa backstage, nakita niyang tulala si Justin na nakatayo sa labas ng pinto. Tinawag siya nito. Magsisimula na, hindi ka ba papasok? Noon lang bumalik sa katinuan si Justin. May gusto sana siyang sabihin pero pinigilan niya ang sarili at tumingin kay Luna. Sa huli, nilunok niya ang mga salitang iyon pabalik sa kanyang tiyan. Ngayon, wala nang kasing halaga sa palabas na ito. Sa hindi kalayuan sa kanila, may 2 dayuhang reporter na nagkakalikot ng mga kamera. Sakto ba ang balita mo? Gagawin ba talaga ni Hunter ang paglipat sa entablado at itulak ang Asian actress na iyon? Asian actress? Sa palabas na ito, malamang si Arya lang. Siyempre, I heard the other party gave him a lot of money. Hindi naman sa hindi mo alam ang ugali ni Hunter. Paano niya maibibigay ang magandang pagkakataon? Napatakip ng bibig si Luna sa gulat. Ano ang dapat nating gawin? Mabilis siyang kinaladkad ni Justin. Sa ganitong sitwasyon, kailangan nilang tumugon kaagad. Kung hindi, si Arya ang magiging pinakamalaking biro ng fashion show. Una, inilayo nila siya sa tabi ni Arya at pagkatapos ay hinayaan niyang ipahiya ang sarili sa buong mundo. Si Walter lang ang nakaisip ng ganoong galaw. Hahanapin ko si Director Jones. Pumunta sa backstage at paalalahanan si Arya na bigyang pansin si Hunter. Kung hindi niya talaga maiwasan, hindi siya sasali sa final show. Mas gugustuhin niyang hindi siya katangi-tangi kaysa protektahan ang kasalukuyang reputasyon ni Arya. Kaya lang alam na alam nila ni Luna na si Arya ay hindi isang taong urong kapag may nangyari. Sa audience stand, nakasuot ng dark red suit si Allen at tumingin sa direksyon ng stage. Sa isa pang 10 minuto, ang kanyang asawa ay magiging sentro ng atensyon. Paanong hindi siya pumalakpak para sa kanya? Pumunta si Justin sa tabi niya at sinabi ang totoo sa nangyari. Hanapin ang taong binili nila at magbayad ng mas mataas na presyo, gaano man kalaki. Agad na nagdilim ang mukha ni Allen. Kasing lamig ng yelo ang mga sinabi niya at ibang-iba ang aura niya kumpara kanina. Mag-uusap tayo tungkol sa iba pang mga bagay kapag bumalik tayo sa bansa. Talagang naglakas loob silang puntirya si Arya.
Masyado silang matapang. Tumango si Justin. Sa oras na ito, ang paggamit ng pera upang malutas ang problema ay ang pinakamabilis at pinakatiwala. Nawalan sila ng pinakamagandang pagkakataon para makipag-ayos. Maasahan lang nila na ang kabilang partido ay talagang pera-minded hooligan. Makalipas ang 8 minuto, tumango si Justin kay Martin mula sa kabilang panig ng audience. Agad namang nagsumbong si Martin kay Allen na naayos na ang usapin. Pero matutupad ba talaga ang gusto niya? Ang malamig na mga mata ni Allen ay patuloy na nakatitig sa entablado. Kahit anong oras, nag-aalala siya kay Arya. Marahil sa labas ng mundo, si Arya ay isang matagumpay na aktres na nakabalik, ngunit sa kanyang puso, siya ang palaging kayamanan na nangangailangan ng proteksyon. Kahit na nahulog talaga si Arya sa palabas, hindi siya mawawala ng tiwala sa kanya. Sa oras na ito, ang kanyang puso ay naantig sa kanya. Kinakabahan siya para sa kanya. Sa likod ni Allen, hindi mabilang na mga kamera ang nakaharap sa entablado. Nang magsimula na ang musika, binuksan ng makukulay na ilaw ang buong entablado. Ang mga modelo mula sa iba't ibang bansa ay sunod-sunod na naglakad papunta sa entablado na nagpapakita ng katangi-tanging disenyo ng mga designer. Gayunpaman, hindi ito kinaya ni Allen. Ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya. Gusto lang niyang makita kung malulutas ito ni Arya sa kanyang sarili. Hindi niya maiwasang magsisi sa hindi niya pagpirma sa kanya sa dahuan na labis niyang ikinabahala. Biglang napagtanto ni Allen na nawala ang kanyang karaniwang kalmado. Mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamay at nahihirapan siyang i-enjoy ang palabas ngayong gabi na may normal na puso. Arya, naniniwala akong kaya mong tumayo sa iyong posisyon sa kaluwalhatian. Habang nagbabago ang mga ilaw, ang huling grupo ng mga modelo ay naglakad papunta sa runway. At ang huling grupo ng mga modelo na nakatayo sa likod ay sina Arya at Hunter. Dumadagundong ang palakpakan at naghiyawan ang lahat. Sinuot ni Arya ang pinakamagandang disenyo ni Jennifer para sa taon at naglakad papunta sa runway. Panay ang mga hakbang niya at kalmado ang ekspresyon niya. Sa oras na ito, naging sentro siya ng atensyon dahil siya lang ang nag-iisang Asian actress. Walang mga supermodel na mahuhusay, ngunit ginamit ni Arya ang kanyang kakaibang alindog upang maakit ang lahat ng naroroon. Dose-dose ng mga fashion designer ang puno ng papuri sa kagandahan ni Arya. Halos lahat ng kamera ay nakatutok kay Arya. Siya ang magiging bagong paborito ng industriya ng fashion na binibigyang pansin ng lahat. Ang ganoong uri ng sobrang kaakit-akit na mga mata at kakaibang kagandahan ng ugali ay hindi malilimutan. Sa sandaling lumitaw siya, ang iba pang mga modelo ay naging mga foil. Nakatutok ang tingin ni Allen sa paanan ni Arya. Nang lumapit si Hunter kay Arya, nanikip ang kanyang lalamunan. Tahimik siyang tumawag, mag-ingat ka. Ang galing talaga ng aktres na ito. Wala pa akong nakitang ganoong kagaling na modelo na kayang mag-integrate sa pananamit. Gusto ko siyang imbitahan na mag-perform para sa brand ko. Ang kalmadong mga mata ni Arya ay nagtago ng isang hindi mapaglabanan na atraksyon. Hindi lamang niya ipinakita ang kagandahan ng damit, ngunit ipinakita rin niya ang kaluluwa ng disenyo. Paglingon pagbabalik sa eksena, lahat ng kanyang mga aksyon ay napakakinis at natural, maihahambing sa mga internasyonal na nangungunang modelo. Hindi niya pinalampas ang taong higit na nagbigay pansin sa kanya. Nang makita niya si Allen, may flash of genuine emotion sa mga mata niya. Anuman ang dulo ng mundo, anuman ang hangin at ulan, siya ang palaging taong nagpoprotekta sa kanya. Nakaramdam ito ng init sa puso ni Arya. Kahit kailan, siya ang unang taong nag-abot ng kamay sa kanya. Nagbago ang ekspresyon niya dahil kay Allen. Ang kaakit-akit ng ngiti sa kanyang mukha ay nagpahiyaw sa kanya ng lahat. Pagkatapos ng araw na ito, ang pangalan ni Arya ay walang hanggang tatak sa entablado ng Paris Fashion Week. Ang kanyang klasikong ngiti ay nakunan din ng kamera. Parehong napili sina Arya at Hunter na magkasama. Hindi niya ipinahayag ang kanyang iniisip bagkus ay inilagay niya ang kanyang kamay sa balikat ni Hunter. Napakaganda noon. Ang pagganap ni Arya ay perpekto at hindi nagkakamali. Pagkalabas nila ng stage, pinag-usapan pa ito ng mga tao sa stage. Ang Asian female artist na ito na kinagigiliwan ni Jennifer ay magkakaroon ng magandang kinabukasan kaysa sa kanya. Nang bumalik si Arya at ang iba pang mga modelo sa entablado at tumanggap ng palakpakan mula sa madla kasama ang mga taga-disenyo,
nanatili ang kanyang mga mata sa taong nasa ibaba ng entablado. Nag-intertwined ang kanilang mga tingin sa hangin at halos hindi napigilan ni Arya na bumaba ng stage para yakapin siya. Ano? Paano nila nagawa? Sa sobrang galit ni Melinda ay binaligtad niya ang coffee table. Tawagan mo sila agad. Ngunit hindi na nakakonekta ang telepono ng manager ni Hunter. Hindi matanggap ni Melinda ang katotohanan ito. Siya ay naglagay ng napakaraming bitag. Wala talagang natapakan si Arya sa kanila. Ngayon na ang mga bagay ay naging ganito, si Arya ay natural na hindi payag. Si Allen, although manager ko siya, kaibigan ko rin siya ngayon. Gusto siyang ilipat ni Melinda sa akin. Kaya kong tanggapin, pero ayokong makitang nasasaktan si Justin kay Aoray dahil sa akin. Sa init ng ulo ni Melinda ay hindi niya siya pakakawalan. Sa katunayan, napakalinaw sa kanilang mga puso na ang Aoray ay naglabas ng isang opisyal na utos na nangangahulugang walang paraan upang mailigtas ang bagay na ito. Nakatadhana si Justin na hindi manatili sa tabi ni Arya bilang manager. Napakalinaw din ni Justin sa puntong ito. Kilala niya si Melinda sa loob ng napakaraming taon at nakatitig lang siya ng walang magawa habang naging ganito ang Aoray. Bumigay na siya. Pagkatapos bumalik sa silid ng hotel, inayos niya ang mga kaayusan sa trabaho ni Arya ayon sa buwan. Isa-isa rin niyang sinabi kay Luna ang mga detalye ng kontrata, kabilang ang mga mapagkukunan at koneksyon na kailangang ipaglaban ni Arya. Masasabing nagawa na niya ang lahat. Sige, tumahimik ka, ayaw kong marinig. Hindi nagalit si Luna, ngunit hindi siya komportable sa kanyang puso. Kailangan mo ba talagang umalis? Tumingin siya kay Justin at ngumisi. Aaminin ko na nag-alinlangan ako sa iyo noong nakaraan at naisip kong hindi mo taimtim na tutulungan si Arya. Pero after so many things, feeling ko talaga kailangan ni Arya ng manager na katulad mo. Halfway through her words, lumuha ang mga mata ni Luna. At saka, tinatrato ka naming lahat bilang kaibigan at ayaw mong umalis ka. Huminto sandali ang kamay ni Justin na nag-iimpake ng mga dokumento at ibinaba niya ang kanyang mga mata. Ang marinig mong sabihin ito ay nangangahulugan na hindi ako naging abala para sa wala. Iba ako sa'yo. Ako ay isang empleyado ng Aoray. Kailangan kong sundin ang mga kaayusan ng kumpanya. Walang magawa si Justin. Naisip niyang malayo na ang buhay niya pagkabalik ng bansa sa mga mapanlinlang at manloloko. Hindi niya inaasahan na ang mga tao rito ay hindi na makilala. Sa wakas ay pinakawalan niya ang pagkamatay ni Rachel, nang may matinding kahirapan at nagpa siya na tulungan si Arya na ayusin ang usapin ng kanyang pagbabalik. Ngunit, hindi niya na ipagpatuloy ang paglalakad. Tapos sinabi mo kay Arya? Hindi pa. Kapag nakipag-ugnayan sa iyo ang bagong manager, natural na malalaman niya. Hindi ko talaga gusto ang eksena ng pagpapaalam. Nagkunwari si Justin nang umiti ng matikas, ngunit ang ngiting iyon ay puno ng pait at lungkot. Okay. Nasabi ko na lahat ng kailangan kong sabihin. Nakabook na ako ng plane ticket. Babalik ako ngayon. Nakita ni Luna na pinilit ni Justin na huwag makipagbati kay Arya para magpaalam at hindi niya ito mapigilan. Kaya dali-dali niyang tinawagan si Arya, umalis si Justin at sinabing on the way na ang manager. Arya, ano ang dapat nating gawin? Hindi siya pababayaan ni Melinda. Sa katunayan, bilang presidente ng Aoray, hindi pinabayaan ni Melinda si Justin. Ngunit kung maglakas loob siyang kumilos, hindi rin siya papakawalan ni Arya. Binaba ni Arya ang telepono na may malungkot na ekspresyon. Hindi niya direktang kinontak si Justin bagkus ay nagpadala siya ng mensahe. Sa panahong ito ng pagtutulungan, salamat sa iyong tulong. Pagbalik mo, ingat ka. Kung hindi magalang si Melinda sa iyo, babalikan ko siya ng 100 ulit. Para sa akin, pareho kayo ni Luna. Ikaw ang aking kaibigan at pamilya. Nang makita ni Justin ang mensaheng ito, ipinakita niya ang isang nakakaantig na ngiti. Talagang hindi siya nagkamali tungkol sa kanya. Si Arya ay isang mabait na babae. Hindi matatapos ang kanyang kinabukasan dahil sa pagharang ng Aoray. Nakasuot ng kulay abong coat si Justin at sumakay sa eroplano pabalik ng China. Hihintayin niya ang araw na naging international superstar si Arya. Matapos ipadala ni Arya ang mensahe, hindi siya makatulog. Tumayo siya at pumunta sa sala para magtimpla ng kape. Tulala siyang nakatingin sa malawak na kalangitan sa gabi.
Biglang may mga yabag sa likod niya. Nagising ka na? Inabot niya ito at ipinulupot sa kanyang mga braso, saka umupo sa sofa kasama niya. Tumalikod si Arya at nagsalita sa mainit na boses. Allen, bago umalis si Justin, marami akong gustong sabihin para hikayatin siyang magstay, pero parang hindi ko dapat gawin yun. Magkaibigan sila ni Melinda sa loob ng maraming taon. Kung hindi dahil sa sabsaban ko siya, naging artist director na siya ng Auray imbes na gumala siya ng ganito. Niyakap siya ni Allen at mahinang sinabi, yung mga taong pinakawalan siya. It's none of your business. Si Melinda ang unang sumalakay. Tama lang ang pinili ni Justin. Pero hindi maganda ang pakiramdam ko. Tumalikod si Arya at lumapit sa kanyang dibdib. Huwag kang mag-alala na binubuli ni Melinda si Justin. Mareresolba ang usapin. Ang kanyang dibdib ang pinakamainit na suporta ni Arya. Ano man ang mangyari, nasa kanya ang kaginhawaan nito. Sa pagkakataong ito, ang pagiging sikat ni Arya sa Fashion Week ay tiyak na magpapasikat sa kanyang pag-uwi. Ngunit sa panig ni Melinda lahat ng hirap ay nasayang. Matapos ang lahat ng mga aktibidad, si Arya sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataong magpahinga ng may matinding kahirapan. Matapos tanggalin ang kanyang makeup, tinanggihan niya ang mga reporter na gustong magpa-interview sa kanya. Sa ganitong paraan, makabubuting mag-iwan ng kaunting misteryo. Sa ngayon, gusto lang niyang makita si Allen at gusto niya itong yakapin ng maayos. Nakaparada ang sasakyan ni Allen malapit sa venue. Nang makapasok na si Arya sa sasakyan, sinundan sila ni Stanley. Nakakalungkot lang nagawa sa mga espesyal na materyales ang bintana ni Allen, kaya hindi niya makita ang sitwasyon sa loob ng sasakyan. Pero hindi siya tumigil. Sinundan niya sila papasok ng villa at naghintay sa labas ng main door. Hindi siya makapaniwala na hindi niya ito makikita. Umakyat si Allen sa hagdan habang nakaakbay si Arya. Nagkatinginan sila ng may malalim na pagmamahal. Bakit hindi mo sinabi sa akin na dumating ka? Napasandal si Arya sa kanyang dibdib at kumilos ng may pagkakokwetish. Kung alam kong narito ka, mas mabuti pa ang ginawa ko. Hindi, sana sa akin lang ipakita ang tunay mong kagandahan. Ayaw na niyang pigilan pa ang nararamdaman niya. Hinawakan niya ang baywang ni Arya at mapusok siyang hinalikan. Natural, nilapitan niya ito at mapusok na hinaplos. Wala nang makakaistorbo sa kanila. Nag-enjoy sa init, nakakahiya sa isa't isa, palapit ng palapit. Niyakap ni Arya si Allen sa ilalim ng madilim na liwanag. Bawat segundong tumitingin siya sa mga mata nito, ay hindi niya napigilan ang sarili at nahulog sa kanyang malalim na pag-ibig. Pag-aari niya ang lalaking ito. Pagkatapos ng isang silid na puno ng magagandang tanawin at mainit na damdamin, pareho silang labis na masaya. Talagang ayaw siyang pakawalan ni Allen kahit saglit, ngunit may ilang araw pa rin si Arya sa pag-aayos sa trabaho. Hindi niya magawang pagod na hindi siya makaalis sa kama. Tahimik silang sumandal sa kama at niyakap ang isa't isa. Naamoy ni Arya ang mahina at pamilyar na amoy mula sa kanyang katawan at hinalikan siya sa gilid ng kanyang mukha. Pagod ka na ba? Napaawang ang labi ni Arya at nahihiyang ngumiti. Hindi, kaya ko pati. Nagpakita siya ng mapang-akit ng ngiti at muling ipinatong ang kamay niya sa balikat nito. Itinaas ni Allen ang manipis na labi. Hindi pwedeng humindi ang mga lalaki, pero kailangan kong tumanggi ngayon dahil may trabaho ka pa. Ngunit mayroon pa akong habang buhay, kaya maaari akong manatili at dahan-dahang makuha ka. Ang kagandahan ng babaeng ito ay karapat-dapat sa kanyang puso sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Marahan na kinagat ni Arya ang kanyang mga labi at hinalikan, pakikinggan kita. Ang kanilang pagmamahal at paggalang sa isa't isa ay isang mahalagang dahilan para sa kanilang maayos na relasyon. Noong sila ay nagmamahalan, ginamit nila ang lahat ng kanilang lakas para protektahan ang isa't isa at igalang ang isa't isa. Actually, matagal na akong nag-aalala sa'yo sa ilalim ng stage ngayon. Buti na lang at naging maayos ang lahat. Matapat na sabi ni Allen. Bilang presidente ng Dahua Group, nakita niya ang lahat ng uri ng malalaking eksena. Gayunpaman, nang si Arya ay nasasangkot, bagaman maaari niyang harapin ito ng mahinahon, nag-aalala siya tungkol sa kanyang puso. Dahil ayaw niyang makita siyang nasasaktan. Nahanap ako ni Luna sa backstage at sinabi sa akin ang lahat. Hinayaan ko siyang pakialaman ang damit ni Hunter at naglagay ng mga ribbon at pin.
Pakiramdam niya ay may mali sa kanyang damit at wala siyang oras para magpalit. Siyempre, mas papansinin niya ang sarili niyang mga kilos at hindi niya ako istorbohin. Bahagyang kumunot ang noo ni Allen nang marinig iyon. No wonder naramdaman din niya na hindi masyadong natural ang male model kapag lumakad ito sa show. Paano ko hahayaan na saktan ako ng iba ng ganoon kadali? Hinaplos ni Allen ang mahaba niyang buhok. Wala talaga akong magagawa sa'yo. Hindi siya pababayaan ni Arya. Maliban sa palabas, mayroon ding. Pero may bagong move si Melinda. Naglabas ang aorain ng opisyal na utos na bawiin ang posisyon ng manager ni Justin. Paano naging ganito? Medyo nataranta si Arya nang marinig iyon. Ngunit walang sinabi si Justin noong kababalik niya lang. Conscientious siyang tao. Malamang ayaw kanyang maapektuhan. Biglang nakaramdam ng hindi komportable si Arya. Bagamat itinulak ni Melinda si Justin sa kanya, sa mga araw na ito ay hindi na siya nagdududa kay Justin. Higit pa rito, kasama si Justin bilang manager, siya at si Luna ay lubos na panatag. Mas malaking problema ang nasa isip ni Allen. Nag-aalala si Arya sa magiging sitwasyon ni Justin, ngunit nag-aalala siya sa bakanting posisyon ng manager ni Arya. Dahil masuwayin si Justin, pinalitan siya ni Melinda. Ang taong ipinagpalit niya ay tiyak na magiging pinakamatapat na kampo ni Melinda at magiging time bomb din na inilagay niya sa tabi ni Arya. Gagamitin ba niya ang taong ito o hindi? Pagkabalik ni Justin sa bansa, dumiretso siya pabalik sa Aoray. Gayunpaman, mula sa sandaling pumasok siya sa kumpanya, lahat ng empleyado na nakakita sa kanya ay nakaturo sa kanya at pinag-uusapan siya sa kanyang likuran. Dahil sa mga tagubili ni Allen, nakasabit pa rin sa hot search list ang balita ng recording. Sa sandaling pumasok si Justin sa opisina ni Melinda, sinigawan siya nito, "Tingnan mo ang ginawa mo." Ang resultang ito ay hindi ako nag-iisa. Inamin niya na hindi nararapat ang kanyang mga aksyon, ngunit kung ikukumpara kay Melinda at sa iba pa, ang kanyang mga aksyon ay wala. Tinatamad si Justin na kausapin si Melinda, "Hindi na ako manager ni Arya. Magagawa mo lahat ng gusto mo." Ikaw? Okay, gusto kong ipaliwanag mo sa mga reporter. Kung hindi, ipapaalam ko sa iyo ang kahihinatnan ng pagtataksil sa akin. Sa kanyang harapan, sa wakas ay isiniwalat ni Melinda ang kanyang tunay na kulay. Kung hindi mo ipaliwanag, hindi mahalaga. Kamakailan, ang mga reporter ay nag-isip ng ilang bagay mula sa nakaraan, tulad ng iyong underground na pag-ibig kay Rachel at ang katotohanan na siya ay minsang naging mistress. Hindi inaasahan ni Justin na ganoon pala siya kalupit. Hindi man lang niya pinakawalan ang mga taong namatay. Tumayo siya sa kinatatayuan niya at tumingin kay Melinda ng matagal. Puno ng lamig ang mga mata niya. Sige, ipinapangako ko sa iyo na linawin mo, ngunit dapat mong tandaan. Ito na ang huling kompromiso ko. Pagkaalis ni Justin, mas naapektuhan ang trabaho ni Arya. Sinubukan ni Luna ng husto na ayusin ang mga imbitasyon at mga taga-disenyo, ngunit siya ay palaging naiinip at hindi maaaring maging kasing mature at kalmado gaya ni Justin. Bukod dito, ang pagtingin lamang sa mga kontrata sa Ingles ay sapat na upang bigyan siya ng sakit ng ulo. Lumapit si Arya at nagsali ng isang tasa ng kape kay Luna, "Hayaan mo akong gawin ito." Tiningnan niya ang pirma at sinabing, "Ito ay naproseso na, ang susunod di." Sa buong gabi, tinitingnan nila ni Luna ang mga kontrata. Ilang beses gustong tumulong ni Allen, ngunit tinanggihan siya ni Arya. "Ang usapin ng dahwa ay gumugulo na sa iyo. Ayokong mapagod ka pa." Hinayaan na lang ni Allen na isa-isang tumugon si Arya sa mga email at imbitasyon. Gayunpaman, palagi siyang nasa tabi nila at paminsan-minsan ay nagbibigay ng ilang mungkahi. At nakaramdam siya ng bakas ng pagkabalisa sa kanyang puso. Kailangan niyang lutasin ang isyu ng bakante sa manager ni Arya sa lalong madaling panahon. Dahil sa kasikatan ng palabas sa pagkakataong ito, naimbitahan si Arya na lumahok sa isa pang fashion show sa susunod na linggo, kaya kailangan pa niyang manatili rito ng ilang araw. Ngunit habang tumatagal siya, mas nag-aalala siya tungkol sa Aoray. "Allen, gusto ko pang bumalik muna." Hinawakan ni Arya ang kamay ni Allen. Gusto niya ang kanyang suporta. Hindi lang para kay Justin, pati na rin sa sarili niya. May ganoon ding plano si Allen. Kung hindi babalik si Arya para makita ng sarili niyang mga mata, hinding-hindi niya bibitawan ang bagay ni Justin.
Tumango siya at agad na hinayaan si Martin na gawin iyon. Sa oras na ito, tumawag ang bagong manager ni Melinda. Walang ganang sumagot si Luna. At saka, pinindot niya ang hands-free button. Galit na saway ng kabilang partido, paano ka naging assistant? Third-string actress lang si Arya sa China, pero hindi siya tumutuloy sa hotel na inayos ng kumpanya. Ano ang gusto niyang gawin? Agad na hilingin sa kanya na bumalik sa hotel. Tila nagpunta sa hotel ang kabilang partido, ngunit hindi sila nakita. Kung sila talaga ang loyal subordinates na pinadala ni Melinda, sobrang yabang nila kapag gumagawa ng mga bagay-bagay. Tiningnan ni Arya si Luna at kinuha ang phone. Nakakatakot ang lamig ng boses niya, hindi ko kailangan ng ahenteng tulad mo. Tinanggal ka na. Sino ka? May karapatan ka ba nito? Ako si Arya. Ang sagot na ito ay naging ganap na malambot sa kabilang partido. Paumanhin, Ate Arya. Hindi ko alam na ikaw pala ang sumagot ng telepono. Wala akong ibang ibig sabihin. Gusto lang kitang alagaan. Kung tutuusin, iba ang seguridad ng publiko sa ibang bansa sa seguridad ng tahanan. Kapag may nangyari sa iyo, hindi ko maipaliwanag kay Director Carter. Mumisi si Arya. Hindi niya alam na si Melinda ay nagmamalasakit sa kanya. Bakit hindi mo ako bigyan ng address at pupuntahan kita at susunduin kita? Hindi na kailangan. Hindi ko kailangan ng manager na katulad mo. Bumalik ka at sabihin mo sa direktor mong si Carter, hindi kita gusto. Pagkatapos niyang magsalita, binaba na ni Arya ang tawag ng walang awa. Tumayo si Allen at seryosong sinabi, mula ngayon, mag-ingat sa lahat ng nasa paligid mo. Kukuha ako ng mga maaasahang bodyguard para protektahan ka. Pagkatapos ng biyahe ngayon, sabay na pumunta si Arya at ang iba pa sa airport. Pagkatapos noon ay nalaman ni Arya na lahat ay nag-iingat ng mga bagay mula sa kanya. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Si Arya ay parehong galit at walang magawa. Hindi ko ginustong madistract ka. Hinarap siya ni Allen. Hindi siya mapabulaanan ni Arya. Sumandal siya sa balikat ni Allen at sinabing, Allen. Ang kanyang pag-aalaga at pag-aalala ang nagbigay daan sa kanya na sumikat sa runway ng Paris. Makalipas ang 10 oras, ligtas na nakarating sa bansa sina Arya at Luna at nalaman kaagad ang susunod na hakbang ng Aoray. Gustong ibigay ni Melinda ang lahat ng sisi kay Justin. Ngunit hindi niya akalain na nakabalik na si Arya. Sa sandaling inamin ni Justin na peke ang recording, hindi maipaliwanag ng malinaw ang iskandalo sa pagitan ni Arya at ng male model. Magpapadala rin ito ng mensahe sa publiko na si Arya ay talagang babaeng bida na may magulo na pribadong buhay. Kapag dumating ang oras na iyon, huli na ang lahat. Hindi natakot si Arya na lantarang kontrahin si Aoray at walang pakialam sa mukha ni Melinda, ngunit si Justin lang ang kailangan niyang isaalang-alang. Ayaw niyang mapunta siya sa awkward na sitwasyon sa huli. Hindi ko akalain na magiging ganito kalupit si Melinda. Pagkatapos ng lahat, sila ni Justin ay magkaibigan sa loob ng maraming taon. Bukod dito, si Justin ay nasa bilog sa loob ng maraming taon. Dapat may sarili siyang paraan para harapin ito. Gustong aliwin ni Luna si Arya. Paano kung masaktan ka dahil kay Justin? Ito ang pinakakinakabahan ni Luna. Huwag kang mag-alala. Wala akong balak pumunta sa Aoray para hanapin si Melinda. Hahanapin ko si Justin ngayon. Saan natin siya hahanapin? Naka-off ang phone niya at wala siya sa apartment. Hindi ko talaga siya mahanap. Napaawang ang labi ni Luna at naramdaman ang pananakit ng ulo. May isang lugar na tiyak na pupuntahan niya. Nakatanggap ng balita si Melinda na 1 linggo pa rin sa Paris si Arya at kampante itong ngumiti. Maghanda ka agad at tumanggap ka agad ng press conference. Nais ni Melinda na ibagsak ang lahat bago bumalik si Arya at hayaan si Justin na personal na sabihin na ang recording ay idinirect ni Arya at sadyang na-frame sila ni Aoray. Kung gayon ang pribadong buhay ni Arya ay magulo at ang mga alinggaw tungkol sa kanyang pagkakasalikop sa maraming mga lalaki ay hindi na mababaligtad. Matapos matanggap ni Justin ang abiso, naramdaman niyang parang isang malaking bato ang idiniin sa kanyang puso. Hindi niya kayang panoorin si Melinda na insultuhin ang namatay na si Rachel. Siya lang ang mahal niya sa buhay niya. Ngunit kasabay nito, ayaw niyang makitang magdamag na maglaho ang pinaghirapang kaluwalhatian ni Arya. Rachel, anong gagawin ko?
Tumayo si Justin sa harap ng lapida at tumingin sa babaeng nakangiti na parang bulaklak. Ang kanyang mga luha ay unti-unting naging ambon sa kanyang mga mata. Kailangan mo pa ring itanong sa iyong sarili ang tanong na ito. Nakasuot ng blankong windbreaker si Arya at lumitaw sa likuran niya. May hawak itong itim na payong at hakbang-hakbang na naglakad patungo sa lapida ni Rachel. Bakit ka hindi naglakas loob si Justin na maniwala na nakabalik na talaga ang dapat na nasa Paris? Bakit wala ako sa Paris o paano ko nalaman na nandito ka? Isang mahinang ngiti ang ipinakita ni Arya. Lumingon siya para tingnan ang lapida at inilapag ang isang baukwet ng bulaklak. Ito ang kanyang paggalang kay Rachel, na patay na sa loob ng maraming taon. Napabuntong hininga si Justin. Alam mo bang magsasagawa ng press conference ang Aoray? Hinarap ni Arya ang lapida ni Rachel at mahinang sinabi, sa bilog na ito, ilang tao ang mananatiling tapat sa kanilang mga puso at hindi mabibigo sa katanyagan at kayamanan at hindi gagamitin ng iba. Napakahirap pumili. Nanginginig ang mga mata ni Justin at pinigilan ang galit sa puso niya. Arya, may tinakot ka na ba? Ako ay nasa bilog na ito sa loob ng napakaraming taon at hindi pa naalis ang dalawang salitang ito, ngunit hindi ako kailanman natakot. Sinabi sa akin ni Allen na darating ang araw na liliwanagin ng ulan ang kalangitan. Kahit anong part ang pipiliin mo, basta pipiliin mo, huwag kang matakot kahit kanino o kahit ano. Karaniwan, ang unang segundo na pinili mo ay ang pinakapahirap. Inabot ni Arya kay Justin ang isang business card. Since Melinda gave you choice, then we'll give you choice. O sa halip, ito ay isang pagkakataon upang magsimulang muli. Walang ibang sinabi si Arya. Tumalikod siya at umalis sa sementeryo para tahimik na makapag-isip si Justin. Wala siyang maibigay na tulong kay Justin. Ayaw niyang pilitin siya dahil may mga landas na mahirap balikan kapag nauna na siyang hakbang. Matagal na nakatayo si Justin sa harap ng lapida. Naisip niya ang mga sinabi ni Arya at sa wakas ay nagpakita ng nakakagaan ng ngiti. Rachel, masyado akong porsigido. Choice. May sagot na siya. Hindi kaya gusto niyang panatilihing makulong ang sarili sa nakaraan habang buhay. Kung ganoon nga, ang makita ito ni Rachel sa langit ay lalong magpapasakit sa kanyang puso sa kahinaan nito. Ang unang palapag ng acting hall ng Aoray. Halos lahat ng mga reporter sa lungsod ay lumapit nang marinig ang balita. Ito ay dahil ang Aoray ay maglalabas ng mga opisyal na sertipiko upang ipaliwanag ang mga ulo ng balita sa hot search list sa panahong ito. Ang naglabas ng balita ay ang gold medal manager na si Melinda na kinuha mula sa ibang bansa, si Justin. Mahigpit na naghahanda ang mga tauhan. Sa tingin mo ba magiging masunurin si Justin? Noong nakaraan, naranasan ko kung gaano siya kalupit. At saka, ngayong wala na si Maria sa tabi mo, ako lang ang makakagamit sa kanya. Narinig ni Melinda ang kanyang mga salita at nagsiwalat ng nakakainis ng ngiti. Ang pinakamahusay na paraan upang talunin ang isang tao ay upang kunin ang kanyang kahinaan. Ang dahilan kung bakit ka nawala sa kanya ay dahil hindi ka masyadong malupit at hindi mo naiintindihan kung ano ang kahinaan ni Justin. Tinapik ni Melinda ang balikat ni Walter nang may kumpiyansa, ngayon ang araw na magtatapos ang lahat. Nadama ni Walter na ang mga bagay ay hindi magiging maayos. Siya ang humiling kay Justin na bumalik. Siya ang gustong ibagsak ang lahat gamit ang sarili niyang mga kamay. Si Melinda ay palaging nasa kontrol ng sitwasyon, o siya ba ang magdadala ng mga kahihinatnan? Napatingin siya kay Melinda habang papalayo ito. Umiling siya at bumuntong hininga. Natatakot siya na ang langit lang ang makakaalam ng sagot na ito. Sa sandaling ito, pumasok si Justin sa kumpanya ni Aoray dala ang kanyang itim na salaming pang-araw. Nilibot niya si Walter at naabutan si Melinda, nandito ako. Tumingala sa kanya si Melinda at marahang itinaas ang kanyang kamay para tulungan siyang ayusin ang kwelyo ng kanyang suit. Huwag kang mag-alala. Ibibigay ko sa iyo ang gantimpala na nararapat sa iyo. Kinagat ni Justin ang labi at malamig na ngumiti. Inalis niya ang kanyang salaming pang-araw at sinabi sa isang mapait na tono, mabuti na lang at hindi ako ang handang magtrabaho para sa iyo sa huli. Nagdilim ang ekspresyon ni Walter. Naglakad siya palapit. Kasi nasa maling team ka. Pero hindi pa huli ang lahat para magsisi ka ngayon. Tumingin si Justin kay Melinda at naglakad papunta sa performance hall na hindi maitatanggi. Mahirap intindihin ang ekspresyong iyon.
Pakiramdam ni Melinda ay parang matagal na niyang hindi nakitang umiti ng ganoon si Justin. Parang walang makakaapekto sa kanya sa mundo. Walang oras na mag-isip, nakaupo na si Justin sa harap ng microphone. Nilibot ng kanyang mga mata ang paligid. Katotohanan, ipapaliwanag niya ito sa lahat. Lahat ng kamera ay nakatutok kay Justin at nakatutok sa kanya ang mga ilaw. Ang huling beses na naging sikat si Justin ay noong nabubuhay pa si Rachel. Maliwanag ang landas ng kanyang bituin at hinulaang siya ang Asian female star na may pinakamalakas na kapangyarihan na tanggalin ang reyna ng pelikula. Gayunpaman, ang nangyari pagkatapos ay ikinalulungkot. Nakita ni Melinda na malapit na ang oras. Naglakad siya ng naka-high heels at umupo sa tabi ni Justin. Pagkatapos ay binati niya ang lahat ng mga reporter sa kanyang matikas na kilos. Salamat sa pagpunta. Sa panahong ito, maraming bagay ang naranasan ng ating Aoray. Susunod, mangyaring tanungin ang mga tao sa aming kumpanya na pinakakwalipikadong magpaliwanag sa lahat ng paisa-isa. Ang pinakakwalipikadong tao na magpaliwanag? Biglang tumutok kay Justin ang mga kamera ng mga reporter. Nahulaan nilang lahat kung ano ang ibig sabihin ni Melinda sa kanyang mga sinabi. Gusto lang tumawa ni Justin. Hindi niya akalain na si Melinda ay magiging isang gahaman at walang awa na tao ngayon. Siya ay ganap na naging negosyante. Para sa pera at benepisyo, kaya niyang sabihin ang kahit ano at gawin ang kahit ano. Ang ginawa niya ngayon ay hiniram ang bibig ni Justin para sabihin sa lahat. Tama ang Aoray, ang maling tao ay si Arya. Dahil kay Arya, naging biro ang Aoray sa hot search list. Magsalita ka. Pinatay ni Melinda ang mikropono at umupo sa gilid. Agad namang nagtanong ang mga reporter, Director Carter, sino ba talaga ang dahilan ng insidenteng ito sa Aoray? Hindi kaya nangyari ito dahil pumirma ang Aoray ng kontrata kay Arya? Kung ang tanong ay masyadong direkta, ang taong sumagot ay walang mapagtataguan. Ang eksena ay nahulog sa isang hindi mapapantayang tahimik at awkward na sitwasyon. Maaaring magsabi si Melinda ng ilang hindi malinaw na mga salita upang maalis ito. Kung tutuusin, minsang artista si Arya na pinirmahan niya ng isang high-profile na kontrata at ilang linggo pa lang silang nagkatrabaho. Kung sila ay maghihiwalay ng landas sa oras na ito, siya ay natatakot na sila ay lumikha ng isang bagong kasaysayan sa industriya ng entertainment. Pero, hindi nagsalita si Melinda, hindi rin umiwas. Isang napakalungkot na ekspresyon lang ang ipinakita niya. Sa halip, kinumpirma niya ang tanong ng mga mamamahayag. Kumatok siya sa mesa at ginamit ang mga mata para hudyat kay Justin na hindi siya gagawa ng bagay na hindi niya sigurado. Dahil may gusto siyang tapakan, hindi niya magawang magpakita ng awa. Si Arya at Justin, gusto niyang tapakan silang dalawa. Nagkataon na nasa Paris pa si Arya. Kahit may 3 ulo at 6 na braso, hindi niya mapigilan ang sitwasyon dito. Maaari siyang maging isang internasyonal na superstar sa pamamagitan lamang ng paglalakad sa isang tinatawag na internasyonal na palabas. Paano ito naging napakasimple? Maraming tao ang naghihintay na makita siyang magbiro. Itinulak lang ni Melinda ang bangka kasabay ng agos at may ginawang hindi inaasahan ni Arya. Kahit sino pa ang magsalita ngayon, kahit ano pa ang posisyon ng Aoray, nakatadhana si Arya na hindi niya magawang paikutin ang mga mesa. Sa mata ng mga mamamahayag, ang Aoray ay tiyak na magkaroon ng panloob na alitan ngayon. Maging ang kanyang manager ay malapit nang iwanan siya. Justin, ikaw na. Paalala ni Melinda sa lalaking katabi niya sa mahinang boses. May nagbabantang tingin sa mga mata niya. Napatingin si Justin sa mesa at dahan-dahang itinaas ang mga mata. Lahat, nandito ako ngayon para ipaliwanag ang lahat. Pero bago yon, may gusto akong sabihin. Higit 10 taon na ako sa industriya. Naging assistant ako, naglipat ng props at gumanap bilang side character. Hindi ko na matandaan kung ilang artista ang dinala ko di. Nakita ko na ang maraming mga tricks sa bilog na ito. May mga taong maliliwanag at maganda, ngunit gumagawa sila ng masasamang gawa. Katotohanan? Ano ang katotohanan? Kapag itinuro niyo sa akin ang mga kamera, nagsasabi ba ako ng totoo? Biglang natuwa si Justin. Bago siya hilahin ni Melinda, bigla niyang kinuha ang microphone, naalala ko pa ang mga huling artista ko. Rachel. Ang pangalan na ito, hindi ba't parang hindi na kayo pamilyar?
Nagkatinginan ang mga reporter, hindi maintindihan kung bakit siya babanggitin ni Justin. Naikuyom ni Melinda ang kanyang mga kamao. Napagtanto niya na ang mga bagay ay nangyayari sa kabilang direksyon. Sa araw ng kanyang aksidente sa kotse, nagkaroon kami ng malaking away at nawalan siya ng kontrol sa kanyang emosyon. Iyon ang dahilan kung bakit siya nagmaneho sa kalsada pagkatapos uminom ng gamot T. Sa oras na iyon, nagsagawa din ng press conference ang Auray at inihayag ang tinatawag na kamatayan. Naniniwala talaga ako. Dahil ang dalawang pinakamahuhusay na manager ng Auray ay ang mabubuting kaibigan ko at ang presidente ng Auray ay... Tama na. Justin, tigilan mo na yung kalokohan mo. Pinigilan siya ni Melinda at sinenyasan si Walter na kontrolin ang sitwasyon. Gayunpaman, itinulak siya ni Justin palayo at patuloy na kinuha ang mikropono. Lumakas ang boses niya, ang pagkamatay ni Rachel ay sanhi ng 3 lalaki mula sa Auray. Para makontrol ang career ng artista, inilantad nila ang kanilang relasyon at paulit-ulit silang binantaan. Kung hindi dahil sa inyo, hindi sana namatay si Rachel. Natigilan lahat ang mga reporter. Ibinunyag talaga ni Justin ang sikreto na itinago niya maraming taon na ang nakararaan. Napakapangit na ng ekspresyon ni Melinda. Mabangis niyang hinawakan si Justin at saka may hiniling na kunin siya. Ito pala ay talagang gusto niya itong bawiin. Walang kwenta. Hindi magtatagumpay ang balak mo. Nagsiselos ka kay Rachel. Gusto mo siyang kontrolin. Kaya ikaw ang naging dahilan ng pagkamatay niya. Ngayon ay si Arya na. Maraming taon na ang nakalipas mula nang mamatay si Rachel. Ang ebidensya ay nawasak na ninyong lahat. Ngunit kapag naranasan ni Arya kamakailan ay napakatotoo. Ang recording na iyon ay personal kong ni-record. Meron pa akong original. Sumugod si Walter sa stage kasama ang mga security guard at pilit na hinila palabas si Justin. Kahit na kontrolado niya ang sitwasyon, ito ay napakapangit. Nagpanggap na kalmado si Melinda at gustong iligtas ang aksidente. Gayunpaman, tulad ng pag-usisa ng mga mamamahayag tungkol sa pag-unlad ng sitwasyon, isang tao na hindi dapat lumitaw ang biglang pumasok. Arya, hindi ba siya dumadalo sa isang kaganapan sa Paris? I really didn't expect her to appear at this critical moment. Ang ganda talaga ng stage ng Auray. Lahat ay naghihintay na magsalita si Arya. Lahat ng kamera ay nakatutok sa kanya. Sa oras na ito, ang kanyang hitsura ay walang magbabago. Malinaw na siya ang pinaka-low-key na babaeng artista sa entertainment circle, ngunit palagi siyang nahuhuli sa whirlpool. Hindi nila alam kung matagumpay ba siyang makakataka sa pagkakataong ito tulad ng dati. Mahigpit na kinuyom ni Melinda ang mikropono sa kanyang kamay at marahas na hinila si Walter. Kailangan niyang kontrolin ang sitwasyon ngayon. Naglakad din ang mga security guard ng Auray sa direksyon ni Arya. Gayunpaman, mayroon ding 6 na bodyguard si Arya sa likod niya, at sila ay mga international top-level na armed bodyguard. Kung ikukumpara, ang mga aksyon ng panig ni Auray ay mas mahina. Walang magawa lamang nilang bigyan si Arya ng landas patungo sa pangunahing yugto. Ilang linggo pa lang simula nang pumirma si Arya ng kontrata sa Auray. Pero nakipag-away na sila sa mga kaibigan na nag-alaga ng tsampag at nagdiwang ng magkasama. Hindi ba dapat nasa Paris ka? Natatakot ako na hindi ko na maibabalik ang oras. Dahan-dahang tinanggal ni Arya ang sunglasses at malamig na tumingin kay Melinda. Si Arya ay lumakad ng kalahating hakbang pasulong at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng kaunting pagmamataas. Hindi mo dapat ginawa ito. Ang narinig ni Melinda ay lumundag ng hindi masabi na puot. Bakit? Bakit palaging lumilitaw si Arya sa pinakamahalagang sandali? Lahat ng masinsinang binalak niya ay masisira dito. Hindi nagkaroon pa siya ng pagkakataon. Hanggat nagsalita si Arya, itatanggi niya ang lahat bilang pangulo ng Auray at hahayaan ang media na panoorin kung paano hindi responsable si Arya sa kanyang trabaho at sadyang umalis sa Paris para umuwi para siraan siya. Gayunpaman, ang bagay ay lampas sa inaasahan ni Melinda. Hindi ibinuka ni Arya ang kanyang bibig bagkus ay ibinigay ang pagkakataon kay Justin, continue. Sabihin sa lahat kung ano ang totoo. Hindi makapaniwalang tumingin si Justin kay Arya. Para sa kapakanan ng kanyang katulong, hindi siya nagdalawang isip na makipagtalo kay Kiara. Ngayon, bumalik siya mula sa Paris pagkatapos tumawid sa dagat para lang tulungan siya.
Huminga siya ng malalim. Puno ng determinasyon ang kanyang puso. Gusto niyang sabihin sa mundo ang lahat. Napatahimik si Justin. Nilabas niya ang phone niya sa harap ng kamera at pinindot ang play button. Ang nilalaman ng broadcast ay ang pag-record ng tawag sa telepono. Nanunumpa ako sa aking personal na reputasyon na ang pag-record ay 100% totoo. Lutasin ko ang bagay na ito ayon sa batas. At ang ihsi ng Auray Entertainment na si Melinda Carter ay talagang ginamit ang hapunan bilang isang kondisyon upang maging popular si Arya sa pamamagitan ng pagpapakalat ng mga tsismis. Tinanggihan ito ni Arya at nagdulot ng mga tsismis na may kaugnayan kay Oliver. Paglaon, upang makontrol ang pag-unlad ng sitwasyon, ipinagbawal niya si Arya sa loob at ipinamahagi ang kanyang orihinal na mapagkukunan sa iba pang mga artista sa kumpanya. Kahit na may magandang reputasyon si Arya sa Kid advertisement, hindi siya titigil. Upang hindi makapunta si Arya sa interview ni Hermine, inagaw niya ang nakababatang kapatid ng katulong ni Arya at pinagbantaan siya. At hindi pa ito tapos. Ilang araw lang ang nakalipas sa Paris Fashion Week, personal siyang gumastos ng malaking halaga para ipakasal sa mga lalaking modelo at paparazzi. Gusto niyang magtapon muli ng maruming tubig sa sarili niyang mga artista. Pagkatapos pumirma ng kontrata ni Arya kay Auray, bilang kanyang manager, mapapatunayan kung totoo ang mga bagay na ito. Ang lahat ng ito ay ginawa ng Director Carter na ito. Nagtagal ang mga salita ni Justin sa buong acting hall. Natigilan lahat ang mga reporter. Ang bagay na ito ay hindi na kasing simple ng isang panloob na salungatan sa Auray. Ang mga aksyon ni Melinda ay kabalbalan. Nanginginig ang mga balikat ni Melinda na hindi mapigilan. Hindi niya inaasahan na magiging ganito bigla ang mga pangyayari. Hawak-hawak niya ang mikropono sa kanyang kamay at hindi makapagsalita para ipagtanggol ang sarili ng matagal dahil totoo ang sinabi ni Justin. Hanggat nakipag-ugnayan ang mga reporter sa balita sa panahong iyon, makakahanap sila ng maraming ebidensya. Inilantad talaga ni Justin ang lahat. Nakaturo kay Justin ang nanginginig na mga kamay ni Melinda. Hindi na napigilan ang galit niya. Gusto mo pa bang manatili sa entertainment circle? Baliw ka. Wala na akong pakialam. Ang ngiti ni Justin ay sobrang sarkastiko. Nang nagplano ka laban kay Rachel, ginawa siyang mawalan ng buhay, kinulit si Arya, at hinayaan siyang tanungin ng paulit-ulit na pagtanto ko na si Melinda. Ang lahat ngayon ay ang kapalit na nararapat sa iyo. Hindi ko talaga pinapalampas ang entertainment industry na ito. Hindi mapigilang tumulo ang luha ni Melinda. Tinitigan niya ng masama si Justin. Ang mga reporter ay ganap na nabulabog. Pagpatay at pagkidnap, hindi natin maaaring tingnan ang industriya ng palabas sa ibabaw. Hindi na lang ito internal conflict sa Auray. Si Melinda at ang kumpanyang ito ay naging basura sa industriya. Sa kabutihang palad, hindi ito nagdulot ng panibagong trahedya. Hindi kasing madaling ibuli si Arya gaya ni Rachel noon. Kung hindi, natatakot ako ni. Narinig ni Melinda ang usapan at galit na tumayo. Hinampas niya ang mesa at sumigaw. Hindi. Siya ang gumawa ng lahat ng ito. Justin, bakit mo ginawa sa akin ito? Bakit mo ako sinisiraan ng mga walang basehang kalokohan na ito? Hindi ka makapag-produce ng ebidensya, di ba? Ipapaalam ko sa iyo ang presyo ng pag-frame namin ni Auray sa harap ng lahat. Ikaw at si Arya ay nagsasabuatan para saktan ako. Ang mas baliw na pinabulaanan ni Melinda, mas pinatunayan nito na totoo ang mga sinabi ni Justin. Nakatutok ang mga kamera ng mga reporter sa mukha ni Melinda. Puno ng dahilan ang reaksyon niya. Melinda, ayaw mo pa ring sumuko. Gusto mo bang makita ng sarili mong mga mata ang ebidensya? Hindi na kayang tratuhin ni Justin si Melinda bilang kaibigan. Nalungkot lang siya nang makita siyang nahihirapang walang magawa. Napapikit si Melinda sa sakit at saka napagtanto na wala na siyang magagawa ngayon. Kung sinabi niyang gusto niyang makakita ng ebidensya, libo-libong netizens at fans ang maghahanap ng ebidensya para kina Arya at Justin. Hindi maitatago ang nangyari ilang taon na ang nakalipas. Hindi niya magagawang ibalik ang sitwasyon. Maraming beses ko nang sinabi sa sarili ko. Hanggat may kaunting pag-asa, hindi ako maniniwala na ang pumatay kay Rachel ay ikaw. Pero mas lalo akong na-disappoint sa mga kilos mo. Hindi ka lang nabulag ng mga benepisyo, ngunit naging ibang tao ka na.
Bakit mo ginawa ang mga bagay na iyon kay Arya, hindi ka ba nagigilty? Kahit kailan hindi niya hinaharangan ang landas mo. Gusto lang niyang kumilos ng maayos. Bakit kailangan mo siyang atakihin ng paulit-ulit? Kahit na kailangan mo akong gamitin ng paulit-ulit. Sa tingin ko oras na para umalis ako. Ipinapahayag ko na magbibitiw ako sa lahat ng tungkulin sa Aoray. Natahimik ang lahat. Ang pag-unlad ng bagay ay masyadong nakakagulat. Talaga bang magre-resign si Justin? Ano pa ba? Gusto ba niyang manatili sa kumpanyang ito at gawin ang mga maruruming bagay na iyon? Pero si Justin ang manager ni Arya. Kung huminto siya, ano ang mangyayari kay Arya? Si Arya din ni. Ang mga mamamahayag ay patuloy na nag-uusap sa ibaba. Nalantad na ni Justin ang napakaraming sikreto ni Melinda, kaya imposibleng ipagpatuloy niya ang pananatili sa Aoray. Kahit na ang mga bagay na ito ay nangyayari sa mahabang panahon, ang katotohanan ay ang katotohanan. Gaano man karami ang public relations na ginamit ng Aoray, hindi na sila makakabalik sa kanilang peak status. Ang mga bagay na ito ay magiging mansa sa Aoray magpakailanman. Patuloy silang ginagamit ng mga kumpanya. Hanggang sa bumagsak ang Aoray. Napagpasyahan na ni Justin na ilabas lahat. Dahil naibuhos na niya ang lahat ng pagkukunwari ng kabaitan, hindi na niya ipagpatuloy ang pagtatrabaho kay Melinda. Justin, umalis ka sa Aoray. Wala kang mapupuntahan. Ganito ka, binabaliwala ang interes ng kumpanya. Saan maaaring pumunta ang sinuman laban sa kanilang mga nakatataas? Wala sa mga kumpanya sa industriya ng entertainment ang muling gagamit sa iyo. Mabangis na sigaw ni Melinda. Ang kanyang boses ay matalas at ang kanyang ekspresyon ay lubhang mabangis. Tapos ka na. Ang iyong buhay, ang iyong karera ay tapos na. Hinarang ng mga bodyguard na iyon si Melinda at tuloy-tuloy lang ang pagsigaw niya para mailabas ang galit sa puso niya. Napangiti ng mahina si Justin. Hindi naging ganito kapayapa ang kanyang puso. Ang mga bangungot na nagpahirap sa kanya ng hindi mabilang na beses ay natapos na rin sa wakas. Ang nakaraan ay magiging isang alaala para sa kanya. Facing Melinda, Justin only said one sentence, leaving the Aoray, of course, will not go to any acting company. Melinda, hindi mo makokontrol ang iniisip ng lahat. Sa huli, hindi mo rin makontrol ang sarili mo. Napakalinaw ni Justin na nang ipahayag niya ang kanyang pagbibitiw, nangangahulugan ito na pinutol na niya ang lahat ng kanyang nakaraan. Magsisimula muli ang kanyang buhay. Tumalikod siya at seryosong humarap sa media. Si Arya ang pinakamakapangyarihan at mapagparaya na babaeng bituin na nakita ko pa noong nagsimula ako sa aking karera. Sa napakabilis na pagbabago, palagi niyang pinananatili ang kanyang unang puso at iginiit ang landas na pinili niya. Hindi kayang gawin ng babaeng katulad niya ang mga ganitong karumihang bagay. Nagustuhan niya ang industriya ng mga artista at may talento siya para mas mahusay. Noong una, gusto niyang hiramin ang koponan ng Aoray para umunlad ng maayos, ngunit ang nakuha niya ay ang paggamit, hinala at pananakit ni Melinda. Sana makita ng lahat ang katotohanan. Na-frame ng Aoray si Arya ng higit sa isang beses. Lahat ng mga balitang iyan ay pekeng di. Huminga ng malalim si Justin. Ano sa tingin mo? Nakangiting tumingin sa kanya si Arya. Gusto kong gumawa ng eroplano pabalik ng Paris sa hapon. Tapusin na natin to di. Ang layunin niya ay tulungan ang kaibigan niyang si Justin. Tungkol naman sa iba, hindi na niya masyadong inisip iyon. Nang marinig ng mga reporter ang tugon ni Arya, muli silang humanga sa kanyang tindig. Siya ay talagang isang malinaw na stream sa industriya ng entertainment. Sinabi niya kung ano ang gusto niya at gagawin niya. Kahit anong sabihin niya. Hindi niya pinili na magdagdag ng insulto sa pinsala kapag si Melinda ay down sa oras na ito. Pinili pa niyang manatiling kalmado sa ganitong sitwasyon na para bang isa siyang uninvolved audience. She really wanted to keep a low profile para makalimutan ng iba ang existence niya. Ang tanging bagay na gusto niyang gawin ay tulungan si Justin na pagsamahin muli ang kanyang sarili. Tungkol naman sa gusot nila ni Melinda, dahan-dahan niya itong aayusin. Justin, kung mag-resign ka ngayon, it will be a breach of contract. Kailangan mong bayaran ang dobleng parusa. Malakas na sigaw ni Melinda. Akala niya si Justin ay kapareho niya. Hindi niya mabitawan ang vanity ng bilog na ito. Hindi siya makakaligtas kung umalis siya sa Aoray.
Gayunpaman, hindi niya naiintindihan na kahit na umalis siya sa entertainment circle, kahit na hindi siya maaaring maging isang manager, hindi ito nangangahulugan na ang buhay ni Justin ay magwawakas. Malamig na tiningnan ni Justin ang lahat ng nasa harapan niya at hindi nagsalita. Sa sandaling ito, ilang senior bodyguard na naka-black suit ang pumasok sa acting hall ng Aoray. Lahat sila ay nakasuot ng iisang uniforme at may kakaibang ugali. Sa likod nila, pumasok ang isang medyo may edad na lalaki na may balbas. May makahulugang ngiti sa kanyang mukha. Director Carter, pumunta ako lalo na para magpasalamat sa iyo ngayon. Si Justin ay palaging isang estudyante na lubos kong pinahahalagahan. Hindi ako sang-ayon na manatili siya sa bansa. Dapat siyang pumunta sa Amerika para mag-develop.